handang sumugal para mahanap ang sarili, handang makipagsapalaran para matupad ang mga pangarap. Saan ililipad ng kapalaran si Nathaniel sa kanyang paghahangad ng maginhawang buhay? Saan siya dadalhin ng tadhana para mabuo ang kanyang pagkatao? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog ng mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Simula noong magkaroon na ng malay sa mundo si Nathaniel, ay naging malaking palaisipan na para sa kanya ang tunay niyang pagkatao. Sino ang nanay ko? Sino ang tatay ko? Saan ako galing? Ang mga katanungang ito ang paulit-ulit na bumabalik at gumugulo sa isip at buong pagkatao ni Nathaniel, dahil maging ang mga tao sa bahay ampunan kung saan siya noon natagpuan ay wala ding maibigay na kasagutan sa binata. Bagamat mabait, masipag, magalang at masayahin si Nathaniel, ay laking pagtataka din ng lahat dahil walang pumipili sa kanya para siya ay ampunin. Dahil dito ay naging tampulan ng tukso ng kanyang mga kaklase si Nathaniel, na siya ding dahilan kaya naging mababa ang tingin nito sa kanyang sarili at palagi niyang naiisip na baka kaya walang may gusto sa kanyang mag-ampon ay dahil hindi talaga siya kamahal-mahal at madaming kulang at mali sa kanyang sarili. Subalit sa paglipas ng panahon ay isang malaking balita ang bumago sa buhay ni Nathaniel. Sa kanyang ika-14 na kaarawan ay ipinatawag si Nathaniel sa opisina ng bahay ampunan na labis namang nagdulot ng matinding kaba sa kanya. "Sir, ma'am, ito po si Nathaniel. Siya po ang batang sinasabi namin na malapit sa edad ng anak ninyo, na kagaya po ng gusto ninyo. Mabait, magalang, matalino, bibo, masipag, at kita naman po sa inyo na mistiso at gwapo din po si Nathaniel, kaya bagay na bagay po siyang maging anak ninyo at kapatid ni Johannes." Excited na wika ni Ginang Socorro dahil sa wakas ay magkakaroon na ng bagong pamilya ang alaga nilang si Nathaniel. Sino po sila, inang?" Nagtatakang wika ni Nathaniel. "Anak, Nathaniel, sila sina Mr. and Mrs. Policarpio at ito naman ang anak nilang si Johannes. Halos magkasing edad kayo ni Johannes at ngayon ay 15 taong gulang na, kaya paniguradong magkakasundo kayo, anak. Sila ang nais na umampun sa iyo. Sila ang magiging bagong pamilya mo, iho." Maluhaluhang wika ni Ginang Socorro. "Birthday mo daw ngayon, Nathaniel? Ako ang magiging bagong mami mo. Gusto mo bang kumain sa labas kasama kami bilang bago mong pamilya?" Wika ni Mrs. Policarpio. "Ha? Talaga po? Sige po." Napakasayang tugon ni Nathaniel. Huwag po kayong mag-alala. Lahat ng mayroon ang anak naming si Johannes ay ibibigay din namin kay Nathaniel. Ipapasok din namin siya sa private school na pinapasukan ni Johannes. Ituturing namin siyang tunay na anak at ipapadama namin sa kanya ang pagmamahal ng isang buong pamilya. Nakangiting wika ni Mr. Policarpio sa mga tagapamahala sa bahay ampunan. Sa oras na iyon ay hindi maitago ni Nathaniel ang kanyang labis na galak at ligaya dahil sa wakas ay natupad na rin ang pangarap niyang magkaroon ng tatawagin niyang pamilya, Mommy, Daddy at Kuya. Noong makarating na siya sa tahanan ng bago niyang pamilya,
ay nalula si Nathaniel sa tumambad sa kanyang mga mata. Napalunok siya at halos masamit dahil hindi siya makapaniwala na sa isang napakalaking bahay na siya titira magmula sa araw na iyon. "Salamat po Mami, Daddy at Kuya." Napakasayang wika ni Nathaniel, sabay akmasana niyang yayakapin ang mga ito. "Sige na, pumasok na tayo." Maikling wika ni Mr. Policarpio. "Huwag nang magdrama, gutom na ako." Sunod namang wika ni Mrs. Policarpio. "Tsaka, huwag mo nga akong matawag-tawag na kuya. Nakakasukay ang pagmumukha mo." Gigil na sambit pa ni Johannes. Bagamat nagulat at nasindak ang binata sa mga narinig nito mula sa mga bago niyang pamilya, ay kinalma lang niya ang kanyang sarili at inisip na lang niya na baka pagod at gutom lang ang mga ito, kaya biglang nagbago ang timpla nila. Habang kumakain ang mayamang pamilya, kasalo ang bago nilang ampon na si Nathaniel, ay walang imikan na naganap sa hapagkainan na tila ba nagpapakiramdaman ang bawat isa. "Mami, Daddy, sabi po pala ni Ginang Socorro kanina ay aayusin niyo daw po ang mga papeles ko at gagamitin ko na daw po ang apelyido niyo. Salamat po talaga dahil ako ang napili ninyo. Promise po, sasanayin ko na po ang bago kong pangalan, Nathaniel Policarpio." Excited na wika ni Nathaniel. Pagkarinig ni Johannes sa mga katagang ito, ay padabog itong tumayo at mabilis na umakyat sa kanyang kwarto. "Alam mo Nathaniel, masyado kang madaldal. Naiirita na ako sa'yo." Supalpal ng padre de pamilya ng mga Policarpio na si Amante. "Naniwala ka naman na ipapagamit namin ang apelyido namin sa'yo? Sinabi lang namin yun para wala nang mahabang usapan. Ang dami nilang gustong ipagawa. Ang dami nyo lahat satsat." Malditang sambit naman ng ilaw ng tahanan ng mga Policarpio na si Vera. Lingid pala sa kaalaman ng lahat, ay kaya lamang napilitang mag-ampon ang mayamang mag-asawa ay dahil si Mr. Amante ay tatakbong mayor sa kanilang bayan. Subalit, tila naging alanganin ang kanyang pagkapanalo dahil sa sunod-sunod na kinasangkutang gulo ng anak nilang si Johannes na naging dahilan upang tawagin silang mga pabayang magulang at salot na pamilya. Dahil dito ay naisipan ng mga campaign managers nila na mag-ampon kunwari ang pamilya ng mabait na binatang halos kasing edad din ni Johannes para ipakita sa mga tao na sila ay matulungin, maawain at mabuting mga tao dahil ito sa tingin nila ang magandang paraan para makalimutan ng mga tao ang mga negatibong balita tungkol sa kanilang pamilya. Pinapasok nila si Nathaniel sa kaparehang private school na pinapasukan din ng anak nilang si Johannes. Subalit sa kabila ng marangyang pamumuhay na pinagkaloob ng mayamang pamilya kay Nathaniel, ay nagkukubli ang isang masalimuot na katotohanan. Ang katotohanang lahat ng pinapakita nila sa publiko na magandang trato sa binata ay pawang balat kayo at pakitang tao lamang, dahil kapag wala na ang mga matang mapanuri na nakakakita, ay parang basahan pala ang turing ng mga ito sa kawawang si Nathaniel. Buong akala ng lahat ay napakaswerte ni Nathaniel dahil sa ginawang pag-ampon sa kanya ng mayaman at kilalang pamilya. Malaking kwarto, malambot na kama, masarap na pagkain, magagarang kagamitan at masayang pamilya. Ito ang akala ng lahat na mayroon si Nathaniel. Subalit lingid pala sa kaalaman ng lahat ay sa bodega siya natutulog gamit ang karton para maibsan ang lamig ng sahig sa kanyang paghiga. Mga tirang pagkain lang ang pwede niyang kainin at kung minalas pa at walang natira ay hindi na siya kakain.
Hindi siya maaring makihalubilo sa kahit na sino na walang pahintulot ni na Amante at Vera. Lalabas lang si Nathaniel kapag pinatawag siya at dapat ay magbihis siya ng maayos at umakto siyang masaya sa harap ng ibang tao dahil kung hindi ay makakatikim siya ng pangmamalupit sa kamay ng mayamang pamilya. Pwede lang niyang tawagin na mommy at daddy ang mag-asawa at kuya si Johannes kapag mayroong ibang tao sa kanilang paligid. Ang tanging pangarap ni Nathaniel na magkaroon ng masayang pamilya ay naglaho na parang bula dahil isa palang mundo ng kasinungalingan at pagbabalat kayo ang kanyang kinasadlakan. Isang araw, dumating si Johannes sa kanilang mansyon na nagwawala habang hila-hila si Nathaniel. Ano, masaya ka na? Pinahiya mo ako sa school. Gusto mong maging sikat? Pabida ka? Inaagawan mo ako ng kasikatan ha? Ilusyonado ka. Tandaan mo, sampid ka lang dito, hayop ka. Ogag ka. Malakas na sigaw ni Johannes kay Nathaniel habang sunod-sunod na suntok sa sikmura ng kawawang binata ang pinakawalan ni Johannes. Sir, tama na po. Maawa kayo kay Nathaniel. Hindi po siya lumalaban, sir. Wika ng makasambahay habang nagmamakaawang umaawat ang mga ito kay Johannes. Kuya, ano po bang nagawa ko? Tama na po, kuya. Wala pa akong ginagawa, kuya. Maawa ka po sa akin, kuya. Nasasaktan po ako. Hindi po ako lalaban, kuya. Umiiyak na pagmamakaawa ni Nathaniel. Anong kaguluhan to? Nagmamadaling wika ni Vera. Johannes, enough! Huwag mong tatamaan sa mukha yan. Tumigil ka na. Let me handle it. Malakas na sigaw ni Amante. Itong ampon nyo, masyadong nagmamagaling. Kinakantsawan nila ako sa school dahil nasa lower section ako. Tapos siya, inilipat sa section 1 dahil matataas ang mga grado niya. Tapos, pumasok pa siya sa varsity. Mom, Dad, pinagtatawanan ako sa school dahil dyan sa sampid na yan. Inaagaw na niya lahat sa akin. Pabida yan. Ang kapal ng mukha ng ogag na yan. Paalisin niyo yan dito. I hate him. I hate that cockroach. Isa kang ipis, ogag ka. Nanggagalaiting wika ni Johannes habang tinatadyakan niya si Nathaniel. I said enough, Johannes. Ako nang bahala. Vera, Johannes, ito ang tandaan niyong mag-ina. Kung sasaktan niyo tong kutong lupang ito sa mga parte lang na pwedeng itago, huwag niyo siyang tatamaan lalo na sa mukha. Mahirap na. Baka magduda ang mga tao na sinasaktan natin siya. Lalo na at malapit na ang filing of candidacy. Konting tiis na lang. Basta pag nanalo ako, pwede na siyang... Basta, ako nang bahala dyan. Wika ni Amante. Yaya, anong tinitingin-tingin nyo dyan? Ha? Umalis kayo dito. Alis! Now! Ito ang tandaan nyo. Wala kayong nakita. Wala kayong alam. Entiendes? Or else, alam nyo na ang kalalagyan ninyo. Pasigaw na pagbabanta ni Vera. Dahil dito ay takot na nagmamadaling umalis ang mga kasambahay na tumulong kay Nathaniel. Bakit nyo po ba ako ginaganito? Please po, ibalik nyo na lang po ako sa bahay ampunan. Promise po, hindi po ako magsusumbong. Basta ibalik nyo na lang po ako doon. Ayaw ko na po dito. Umiiyak na pagsamo ni Nathaniel. Subalit imbis na maawa, ay kinaladkad ng mag-asawang Vera at Amante sa bodega ang halos hindi na makalakad na si Nathaniel. Johannes, son,
Go to your room now. Mom and Dad will handle this, okay? Wika ni Amante. Matapos nito ay ipinasok ng mag-asawa si Nathaniel sa bodega at doon nila ito lalong pinarusahan. Ikaw, matuto kang lumugar. Huwag na huwag mong kakantiin ang anak namin at lalong-lalo na huwag kang umasta na parte ka ng pamilyang ito. Sa susunod na maulit ito, may kalalagyan ka at subukan mong magsumbong kahit na kanino dahil hindi lang ikaw ang malilintikan. Pasasabugin ko yung bahay ampunan na pinanggalingan mo. Naintindihan mo? Nagngingit-ngit sa galit na wika ni Amante habang sinisipan nito ang nakahandusay na si Nathaniel. Bukas, ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang magpapahalata sa school ninyo. Huwag kang magpabida sa school. Bawiin mo ang pagsali sa varsity. Sabihin mo may sakit ka at hindi ka pinayagan ng doktor. Huwag mong gagalingan sa school. Magmula ngayon, ikaw ang gagawa ng homework at mga schoolworks ni Johannes. Galingan at gandahan mo ang trabaho mo para kay Johannes. Yung sayo, pangitan mo. Dapat si Johannes ang bida at hindi ikaw. Nagkakaintindihan ba tayo? Kung ayaw mong madamay ang lahat ng importante sayo. Pagbabanta ni Vera habang nanilisik ang kanyang mga mata at sinasabunutan si Nathaniel. Please po, huwag niyo po silang idadamay sa bahay ampunan. Opo, susundin ko po lahat ng gusto ninyo. Hindi po ako magsusumbong. Hindi na po mauulit. Sorry po. Umiiyak na wika ni Nathaniel. Kinabukasan ay pinilit nga ni Nathaniel na pumasok sa school kahit pa napakasakit ng kanyang buong katawan na punong-puno ng mga latay. Sinikap ni Nathaniel na huwag magpahalata at umakto na parang walang nangyari, lalo pa at pinabantayan na siya ni Amante at Vera sa kanilang bodyguard. Subalit habang nasa klase, si Nathaniel ay bigla na lang itong nahilo at nawalan ng malay. Agad siyang dinala sa school clinic at mabilis din nilang tinawagan sina Mr. and Mrs. Policarpio. Pagdating ng mag-asawang Amante at Vera sa school, Mr. and Mrs. Policarpio, alam niyo po ba kung anong nangyari kay Nathaniel? Base po sa physical exam na ginawa namin, we found out po na puno po ng mga pasa ang katawan niya. We think that he experienced a severe physical abuse po. Wika ng school nurse. Oh my God! Anak! Baby! What happened to you? Oh my God! Honey! Dalhin natin sa ospital ang baby natin. Kunwaring nag-aalalang wika ni Vera. Salamat nurse. We will have him checked sa hospital. Sobrang malihim kasi ang baby boy namin eh. Gabi na siyang umuwi sa bahay kagabi at tinakasan niya ang service nila ni Johannes kahapon. Hindi namin siya makontak sa phone niya dahil hindi niya sinasagot ang tawag namin. Magre-report na nga sana kami sa pulis pero bigla siyang dumating. But siguro naninibago pa ang anak namin sa bagong buhay niya. Pero we are still giving him the love and care na kailangan niya mula sa amin na bagong pamilya niya. For now, dadalhin muna namin siya sa private hospital at ipapaimbestiga namin what happened. Kasi we were suspecting na baka sumali siya sa frat kaya may latay siya sa katawan. Salamat po sa inyong lahat sa concern sa baby boy namin. Mahinahong wika ng aspiring new mayor na si Amante. Noong papunta na sila sa private hospital, ay agad nitong tinawagan ang kumpare niyang doktor para pagtakpan
ang tunay na nangyari. Tinawagan na rin niya ang kanyang campaign managers para tumawag ng media para magamit niya ang insidenteng ito para bumango ang pangalan ni Amante sa publiko. Tinawagan na rin ni Amante ang kumpadre niyang pulis para linisin ang mga dapat linisin. Sa press conference ni aspiring Mayor Amante, "Mga kababayan, maraming salamat po sa mga nagdasal sa kaligtasan ng aming baby boy na si Nathaniel. Salamat sa Diyos at ligtas siya sa anumang kapahamakan. Kasalukuyan po siyang nagpapahinga ngayon dito sa suite room ng mamahaling private hospital. We always give and provide him the best care dahil mahal namin siya as our own son. Nareport namin agad sa pulis ang nangyari at salamat dahil nahuli na ang gang na gumawa nito sa aming anak na si Nathaniel. Salamat sa mabilis na aksyon mula sa ating kapulisan. Salamat din po sa mabilis na serbisyo ng ating magigiting na manggagawa sa ating hospital mula sa mga doktor, nurses at mga staff. Salamat po. Salamat po sa pagmamahal ninyong lahat sa pamilya namin." Wika ni Amante para makuha ang simpatya at puso ng mga tao para sa nalalapit na eleksyon. Ilang linggo na lang at malapit na ang filing of candidacy ng mga nagbabalak na tumakbo sa eleksyon. Kaya naman, puspusan na ang pangangampanya ng mga kandidato, lalong-lalo na si Amante. Dahil sa campaign strategy ng kampo ni Amante na paggamit kay Nathaniel para mahuli ang loob ng publiko ay mula sa pagiging kolelat sa mga survey ay biglang bumulusok ang popularidad nito hanggang sa tuluyan na siyang manguna sa mga survey. Dahil dito ay nagpa-arrange ng early victory party sina Amante at Vera at inimbitahan nila ang mga prominenteng tao sa larangan ng politika at ilan sa mayayamang mga negosyante sa kanilang lalawigan. Labis ang saya ni Amante, Vera at Johannes ng gabing iyon dahil ramdam na nila ang pagiging first family sa kanilang lugar. Habang si Nathaniel naman ay nagdadasal na sana ay matapos na ang gabing iyon dahil pagod na siyang magpanggap na masaya sa harap ng mga bisita habang iniinda niya ang matinding sakit ng katawan dahil sa pananakit sa kanya ng pamilyang nagpapanggap na perpekto, dalisay at walang bahid sa mata ng publiko. Sa kalagitnaan ng party, habang abala at nagkakasiyahan ang lahat, ay naisipan ni Nathaniel na pumasok sa loob ng mansyon. Subalit makalipas ang halos 1 oras ay nagkagulo ang lahat dahil biglang nagliyab ang malaking bahay ng mga Policarpio. Walang nakapansin agad dahil nasa garden silang lahat kung saan ginaganap ang party. Kaya naman mabilis na nagsipagtakbuhan ang karamihan sa mga bisita. Napakalaki na ng apoy noong mapansin nila ito, kaya naman nanlumo sina Amante, Vera at Johannes dahil sa nangyari. Samantala, ang mga kasambahay naman ay nagkumahog na hanapin si Nathaniel dahil baka kasama na itong natupok ng apoy sa loob ng mansyon dahil nakita nila itong pumasok sa loob kanina. Subalit wala na silang nakita pa na bakas ni Nathaniel, kaya naman labis-labis ang paghihinagpis ng mga kasambahay dahil sa masaklap na sinapit ng kawawang si Nathaniel. "Amante, ang pera natin sa loob ng kwarto. Paano na? Wala na tayong pera. Diyos ko po, paano na tayo? Oh my God, I can't believe this. Amante, ano nang gagawin natin?" Umiiyak na wika ni Vera.
Hindi ko din alam. Wala na, Vera. Wala na yung pera natin. Humahagulhol na sagot naman ni Amante. Ang pera palang tinutukoy ng mag-asawang Vera at Amante ay ang perang gagamitin sana nila para sa pangangampanya ni Amante para sa eleksyon. Inilabas nila sa bangko lahat ng ipon nila at isinanla nila ang mga properties nila para masiguro ang pagkapanalo ni Amante dahil inisip nila na mababawi din nila ang lahat kapag siya ang mananalo bilang mayor sa kanilang bayan dahil balak nitong mangurakot ng mangurakot para sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Huli na ang lahat nang dumating ang mga bombero dahil naabo na ang lahat ng pinaghirapan ng malupit na pamilya. Simula noon ay nagsunod-sunod na rin ang kamalasan sa pamilya Policarpio dahil maging ang negosyo nila na restaurant ay kasabay din pala na nasunog sa gabing iyon. Ayon sa investigasyon ay may kinalaman sa electrical ang dahilan ng sunog sa bahay at restaurant ni na Amante at Vera. Subalit mas malaking palaisipan sa lahat dahil ang katawan ni Nathaniel na pinaniniwalaang kasamang natupok sa loob ng mansyon ay nawawala din. Dahil sa masaklap na sinapit ng mga Policarpio ay napilitan silang makitira sa kanilang kamag-anak kung saan ay ginawa silang mga alila kapalit ng pagtira at kapiranggot na pagkain nila sa araw-araw. Ang pangarap ni Amante na maging mayor sana ay naglaho na rin na parang bula at ang pangarap ni Vera at Johannes na maging pinakamatayog sa kanilang bayan ay tila naging abo na rin. Makalipas ang ilang taon ay dumating muli ang araw ng eleksyon. Sa pagkakataong ito ay naging matunog ang pangalan ng isang binata na apo ng isang napakayamang negosyante dahil kung papalarin siyang manalo ay siya na ang magiging pinakabatang gobernador sa bansa. Pinagkakaguluhan ng mga tao ang binatang tumatakbo sa pagkagobernador dahil bukod sa gwapo at matalino ay isa din siyang magaling na abogado at top 1 pa sa kakatapos na bar exam. Dahil may mga foundation ang mayamang lolo ng binata ay puspusan din ang pamimigay nito ng tulong sa mga tao sa iba't ibang lugar sa kanilang lalawigan. Sa kasagsagan ng kampanya ay nag-ikot-ikot ang binatang politiko sa kanilang lalawigan at mukhang napakalakas ng laban nito sa pagkagobernador. Isang araw ay nagpunta sa bayan sina Amante, Vera at Johannes para makiusyoso sa mga politiko na mag-i-speech at para na rin makita ng personal ang sikat na binata na tumatakbo bilang gobernador. Daddy, Mommy, sabi ko sa inyo kamukhang kamukha niya, di ba? Wika ni Johannes. Kaya nga pero kamukha nga lang talaga kasi isa ng abo ang taong iyon. Napulbos ang buong katawan niya Buti nga sa kanya. Malditang tugon naman ni Vera. Kalimutan nyo na yon. Tsaka huwag nyo ngang ikumpara yung hampas lupang iyon dyan. Ang layo naman nila. Balita ko, eredero yan ng napakayaman na negosyante. Kung hindi lang sana tayo minalas at naging mayor sana ako noon, baka kalaban ko yan ngayon sa pagkagobernador. Palibhasa kasi, mapera at maimpluwensya ang lolo ng taong to. Kaya gobernador agad ang tinakbuhan. Hay nako, kung alam ko lang na mamalasin pala tayo dahil sa mokong na yun, sana hindi na natin siya inampod. Maluhaluhang wika ni Nathaniel. Ang dating tinitingala noon na pamilya ni na Amante ay naging pangkaraniwan na lamang at dinadaan-daanan na lang sila ngayon dahil isa na lang silang alipin ng kanilang may kayang kamag-anak.
At dumating na ang pinakahihintay ng lahat. Namangha at naiyak ang mga tao nang magsimula ng magsalita ang pinakabatang kandidato dahil sa angking galing at karisma nito sa masa. Nagtinginan ang pamilya Policarpio matapos nilang marinig ang pamilyar na boses mula sa pinakabatang kandidato. Nanlamig ang kanilang buong katawan. Nagsipagtayuan ang kanilang mga balahibo. Nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa matinding gulat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita at naririnig. Ang buong akala nilang isa ng abo at sumakabilang buhay na ay ngayon nagsasalita na sa kanilang harapan makalipas ang ilang taon. Bukod sa kamukha, paano gumalaw at magsalita, ay kaboses na kaboses din nito ang akala nilang nakasama sa tinupok ng apoy sa kanilang bahay noon na si Nathaniel. Bagamat iba na ang kanyang pangalan, ay siguradong sigurado na ang pamilya Policarpio na ang batang kandidato sa pagkagobernador at ang inalipusta at itinuring nila noon na basahan na si Nathaniel ay iisa. Dahil sa nag-aapoy na galit, ay hindi na nakapagpigil pa ang matapobreng pamilya. Pinagbabato ni na Amante, Vera at Johannes ang nasa entablado na kandidato. Sumisigaw sa galit habang paakyat sila sa entablado para pahiyain siya sa harap ng madaming tao. Impostor ang taong yan. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Nagpapanggap lang siya. Manluloko ang hayop na yan. Huwag niyong iboboto ang impostor na yan. Salitang sigaw ni na Amante, Vera at Johannes habang tuloy-tuloy pa rin sila sa pagbato sa batang kandidato. Mabuti na lang at mabilis kumalaw ang mga bodyguard ng kandidato para protektahan siya mula sa nagkahamok na pamilya. Mabilis silang dinampot ng mga pulis at agad na ipinasok sa kulungan. Dahil sa pangyayaring iyon, ay lalong sumikat ang kandidato at lalo pa siyang hinangaan at minahal ng kanyang mga kababayan dahil sa ipinakita nitong tapang noong nagsampa ito ng kaukulang kaso laban sa pamilya Policarpio na nagpapakita na ang batang kandidato ay walang takot na ipaglaban kung ano ang tama ayon sa batas. Kalaunan ay nanalo nga sa eleksyon ang pinakabatang kandidato at naging ganap na siyang gobernador sa kanilang lalawigan. Isang araw ay dumalaw sa kulungan ang noon ay ganap ng governor para muling harapin ang pamilya Policarpio. Kamusta kayo, Daddy Amante, Mommy Vera at Kuya Johannes? Alam ko namang nagulat kayo at sinadya ko talagang gulatin kayo. Mabuti naman at hindi nyo pala ako nakalimutan. Nakakatouch naman. Or should I say, hindi kayo pinatahimik ng konsensya nyo. Well, tignan nyo nga naman. Actually, hindi ko to inasahan. Sa totoo lang, kinalimutan ko na nga ang lahat ng ginawa ninyong kasamaan sa akin noon eh. Wala naman akong balak gumante kasi hindi ako kagaya nyo. But, see, kayo na mismo ang gumawa ng paraan para maiganti ko ang sarili ko sa inyo. You all deserve this anyway. Matagal na akong nakamove on sa buhay ko. I am now a lawyer, top 1 sa bar exam, and now a governor. By the way, I heard inalila daw pala kayo ng mga kamag-anak nyo kapalit ng free food and free accommodation nyo matapos mawala ang lahat sa inyo. And now, you are all behind the bar. Sa bagay, hindi kayo masyadong mag-a-adjust dito kasi free accommodation and free food din naman dito. Maswerte pa nga kayo kasi hindi nyo naranasang magutom at mabugbog kagaya ng ginawa ninyo sa akin noon, right? Naisip ko nga ngayon, mabuti na lang pala
at nasunog yung bahay nyo kasi dahil doon ay nakatakas ako at nahanap ko ang totoong pagkatao ko. Wika ni Governor, formerly known as Nathaniel. Lingid pala sa kaalaman ng lahat ay noong nasunog ang bahay ng mga Policarpio ay naging daan naman ito para makatakas si Nathaniel. Noon palang pumasok sa loob ng mansyon si Nathaniel ay nag-empake siya ng gamit dahil naisip niyang tumakas ng gabing iyon. Medyo nahirapan siya noong makahanap ng pagkakataong makatakas dahil napapalibutan ng mga bodyguard ang buong bahay ng mga Policarpio kaya natagalan ito noon sa loob. Noong nakatsyempo si Nathaniel ay palihim siyang pumuslit sa back gate ng mansyon at mabilis itong tumakbo palayo dito. Subalit hindi pa man noon nakakalayo si Nathaniel ay biglang nagliyab ang bahay ng mga Policarpio na naging dahilan para magkagulo ang lahat noon. Kaya naman, lalong binilisan ni Nathaniel ang pagtakbo para makalayo sa lugar na iyon at umuwi siya pabalik sa bahay ampunan kung saan siya nagmula. Walang kamalay-malay noon si Nathaniel na ang pagbabalik pala niya sa bahay ampunan ay mayroong dulot ng malaking sorpresa na makakapagpabago sa kanyang buhay. Isang araw ay dumating ang isang mayamang negosyante na may kasamang babae. Ang mayamang negosyanteng iyon ay matagal nang hinahanap ang kanyang anak na babae na nakipagtanan noon sa kanyang nobyo. Hanggang sa mahanap ito ang nirentahang bahay ng kanyang anak kasama ang kanyang nobyo. Ang babae palang kasama ng mayamang negosyante ay ang may-ari ng bahay na nirentahan ng kanyang anak noon. Ayon dito ay sa kanya pala iniiwan ng magnobyo ang kanilang anak na noon ay sanggol pa lamang kapag sila ay may pupuntahan. Subalit noong isang araw na iniwan nila ang sanggol ay naaksidente pala ang magnobyo na naging dahilan ng kanilang paglisan sa mundo. At dahil sa walang alam na ibang impormasyon ang may-ari ng inuupahan nilang bahay, ay hindi niya alam kung sino ang pwede niyang kontakin na pamilya o kamag-anak ng magnobyong nasawi sa aksidente. Ibang pangalan pala ang gamit ng mga magulang noon ni Nathaniel para hindi sila mahanap ng mayaman niyang lolo. Dahil sa hirap ng buhay at dahil na rin sa pagkabigla sa mga pangyayari, ay minabuti na lang ng landlady na iwanan ang sanggol na si Nathaniel sa harap ng bahay ampunan. Ayon sa landlady, ay mayroong pulang balat sa balikat ang baby boy na pinaalagaan noon sa kanya. Kaya naman, nakiusap ang mayamang negosyante na tignan nila ang lahat ng mga lalaki sa bahay ampunan na mayroong balat na pula sa balikat. Noong makita ng mayamang negosyante ang pulang balat sa balikat ni Nathaniel, ay agad din itong nagpagawa ng DNA para makasiguro na siya nga ang hinahanap niyang apo na magiging tagapagmana niya. Matapos mapatunayan na si Nathaniel nga ang kanyang tunay na apo, ay ibinuhos ng mayamang negosyante ang lahat ng pagmamahal, atensyon at pag-aaruga sa kanyang tagapagmana. Tunay ngang napakahiwaga ng buhay. Minsan, ang akala mong katapusan na ng mundo ay umpisa lang pala ng panibagong pag-asa at mas magandang kinabukasan. Minsan, ang hustisya din ay iyong makakamit sa tamang panahon na hindi mo inaasahan. Lahat ng nangyayari ay mayroong dahilan. Lahat ng tanong ay magkakaroon ng kasagutan sa tamang panahon at pagkakataon. Lahat ng kasamaan ay mayroon ding katapusan. Sa bandang huli, ang kabutihan ay mayroong mabuting patutunguhan. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button. Pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating
pasabog ng mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!